pangatlo, despise lying. Kamumuhian mo ang kasinungalingan. Proverbs 13:5, ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang gawa ng masama ay kahiya-hiya at kasuklam-suklam. Kaibigan, tinitignan ba natin ang kasinungalingan bilang nakakasuklam na bagay? Nakikita ba natin ito bilang isang maruming gawain? Maring sinasabi mo, oo, galit na galit ako sa mga taong sinungaling. Ayoko sa kanila. Para sa akin, ang pagsisinungaling kasuklam-suklam. Pero, paano kung ikaw ang hindi nagsasabi ng totoo? Ganon din ba ang tingin mo sa iyong pagsisinungaling? Nasusuklam ka rin ba sa sarili mo na nagsisinungaling ka? O sinasabi mo lang na nadulas lang ang aking bibig, white lie lang, wala namang masama? Kaibigan, simulan mo kilalanin ang Diyos na nasusuklam sa kasinungalingan. Ulitin natin yung Kawikaan 12:22. Sabi doon, mga sinungaling na labi sa Panginoon ay kasuklam-suklam. Ngunit, ang gumagawa ng may katotohanan ay kanyang kinalulugdan. Kinamumuhian ng Diyos ang lahat ng uri ng pagsisinungaling. Kinamumuhian niya ang maliit na kasinungalingan. Kinamumuhian niya ang mga half-truths. Kinamumuhian niya ang mga panloloko at iba pa. Kung masyado tayong komportable sa pagsisinungaling o kung mabilis tayong maghanap ng dahilan para bigyang katuwiran ng ating mga kasinungalingan, ibig sabihin hindi natin nakikita yung kasinungalingan na yan sa pananaw ng Diyos kung paano niya ito tinitignan. Kaibigan, kasuklam-suklam yan sa Diyos. Narealize ko na kung tayo yung mga taong nagmamahal talaga, obligado na tayo'y mapupuot din. Ano ibig ko sabihin? Kung tayo nagmamahal sa mga bagay na nakaka-bless sa mga tao, dapat naman na napupuot din tayo sa mga bagay na makakasira sa buhay ng tao. At sa ganitong paraan ng pagmamahal at pagkapuot, alam mo, tinutularan natin ang Diyos na parehong nagmamahal at napupuot din. Ginagamit ng Diyos ang mga salitang tulad ng puot, karumal-dumal at kinamumuhian para ilarawan ang mga kasalanang lubos niyang kinasusuklaman. Nakita na natin na kinamumuhian ng Diyos ang idolatry, sexual immorality, kawalan ng katarungan at pagkukunwari. Napupuot din siya sa panluloko. In fact, sa Proverbs 6:16-19, ang Panginoon ay namumuhi sa 6 na bagay. Oo, 7 ang sa kanya'y kasuklam-suklam. Mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng dugong walang sala. Pusong kumakatha ng masasamang plano, mga paang sa kasamaan ay nagmamadali sa pagtakbo, bulaang saksi na nagsasalita ng kasinungalingan, at ang naghahasik sa magkakapatid ng kaguluhan. Grabe, saan daw namumuhi ang Diyos? Sa kayabangan, gumagawa ng masamang plano, nagiging dahilan ng kaguluhan o pag-aaway-away. Pero tingnan mo, 2 beses binanggit ng Diyos ang patungkol sa kasinungalingan, patungkol sa panloloko. Sinungaling na dila, bulaang saksi na nagsasalita ng kasinungalingan. Grabe, ganun siya kaseryoso. Nasabihin sa atin na kasuklam-suklam sa kanya ang pagsisinungaling at tinulad niya ito sa mga bayolente na pumapatay ng mga taong inosente. Alam mo, habang pinag-uusapan natin ito, mas lalo lang nagiging malinaw na ang katotohanan na kinamumuhian ng Diyos ang anumang pagtatago ng katotohanan, anumang pagtanggi sa katotohanan, anumang pagbaluktot sa katotohanan. Ayaw na ayaw niya ito. Kung sinasabi nating mahal natin siya, ay kamumuhian din natin ang kinamumuhian niya. Kasusuklaman natin ang pagbigkas ng mga bagay na hindi totoo. Bakit? Kasi ang Diyos ang ama ng katotohanan at ang dyablo ang ama ng kasinungalingan. Kung lifestyle mo ang pagsisinungaling, ay nagingibabaw sa buhay mo ang ama ng kasinungalingan. At kailangan mo suriin ang iyong sarili. Sino ba talaga ang ama ko? Alam mo, sabi ng Panginoong Hesus noon sa mga Pariseo, kayo'y sa inyong amang dyablo. Bakit? Kasi sanay silang magsinungaling at manloko ng kapwa. Kaibigan, kapag ba tinignan ka ng Panginoong Hesus, sasabihin niya ba, ikaw ay anak ng Diyos? O sasabihin niya, ikaw ay sa ama mong dyablo? Grabe, alam ng Panginoong Hesus kung sino ang mga anak ng Diyos at hindi. Nakikita niya ito sa bunga ng kanilang buhay. Sila ay ang mga nagmamahal sa katotohanan at nasusuklam sa kasinungalingan. Kaibigan, tanungin kita,
Kinasusuklaman mo ba ang pagsisinungaling? Alam mo, nung ako ay bumisita sa D-group ng aking ka-D-group, na-amaze ako sa ginawa ng isa naming kasama. Siya ay teacher. Sabi niya, may funds na binibigay sa kanila sa school na ginagamit naman nila. Kaya lang parang na-realize yata niya na hindi ito dapat para sa kanila at kailangang isoli. So, nag-decide siya isoli ito. Ito ay napakalaking halaga. Kaya lang, ang ibang teachers, sinasabihan siya na wag mo gawin yan kasi pati kami madadamay. Marahil, yung iba, ginamit na nila yung pera. Pero alam mo, nag-decide pa din itong ating kapatid na isoli. At syempre, nagalit sa kanya, ibang mga teachers. Pero para sa kanya, di baling mawalan ng kaibigan, basta magawa niya lang ang tama na nakakalugod sa Diyos. Praise God! Kasi naintindihan niya na kasuklam-suklam sa Diyos ang kasinungalingan. Kaibigan, ang pagmamahal sa Diyos ay hindi lang pagmamahal sa katotohanan, kundi pagkamuhi din sa kasinungalingan. Kung pinopromote natin ang katotohanan, ay kailangan din nating manindigan laban sa kasinungalingan. Hindi pwede sabihin ng isang tao na ang tanging daan lang sa langit ay ang Panginoong Hesus, nang hindi niya sasabihin na hindi ang religion, hindi si Buddha or Muhammad ang daan. Hindi pwedeng sabihin ng isang alagad na ang pag-aasawa ay sa lalaki at babae lamang, nang hindi niya sasabihin na ang dalawang lalaki o babae na nagpapakasal ay hindi totoong kasal ang ginagawa nila. Hindi ito itinakda ng Diyos. Hindi ito ang dinisenyo ng Diyos. Hindi pwedeng sabihin ng isang tao na sagrado ang buhay nang hindi niya sinasabi na kasuklam-suklam ang abortion. Sabi ni Charles Spurgeon, "He who does not hate the false does not love the true." Ibigan ng isang alagad ng Panginoong Hesus ay mga alagad ng katotohanan. Tayo ay mga sundalo ng katotohanan at kaaway natin ang kasinungalingan. Si Truett Cathy ay founder ng Chick-fil-A. Kilala ang Chick-fil-A sa masarap nilang chicken at talaga napaka-friendly ng mga staff. Pero sa likod nito ng kumpanya na ito, merong isang taong malalim yung pananampalataya sa Diyos, si Truett, na gumawa ng mga matitinding desisyon dahil mas meron siyang pagkatakot sa Diyos kaysa matakot na malugi. Noong nagsisimula pa lang kasi siya, ay kailangan niya ang support ng mga bangko. At para maging maganda ang tingin sa kanyang kumpanya, ay may temptation na baguhin niya yung mga numbers. Napalabasin na mas malaki ang kinikita nila kahit hindi. Total, ginagawa din naman ito ng iba. Makakatulong ito para mas mabilis lumaki ang kumpanya. Makakakuha siya ng magandang deal at mai-impress sa mga bangko. Kaya lang, alam mo sabi niya, I'd rather be honest and poor than dishonest and rich. This business belongs to God. Grabe, no? Ito ang taong kinamumuhian niya ang kasinungalingan. Ito ay hindi tungkol sa pag-maintain ng magandang image. Ito ay hindi pagpupromote ng magandang reputasyon niya o para magpasikat na ako ginagawa ko ang tama. No, hindi. Ito ay patungkol sa kanyang puso. Pinili niya na magsabi ng totoo kasi naniniwala siya na ang lahat ng desisyon at ginagawa niya na kalooban ng Diyos ay act of worship. Kahit pa ang desisyon ay patungkol sa pera, ito ay act of worship. Ito ay integrity. Kung anong sinasabi niya sa harap ng mga tao, ginagawa niya sa likod. Kahit walang nakakakita. Alam mo, may mga kwento na pag may nag-overpayment sa kanila, naku, talagang sinosoli niya ang sobra sa customer. Hindi siya nag-exaggerate para lang makaklose ng deal. Kung may mali silang ginawa, agad nila itong itinatama. Bakit? Kasi para sa kanya ay ang Diyos ang nakakakita ng lahat. Alam niya yung talata na binasa natin kanina. The Lord detests lying lips, but He delights in those who are trustworthy. At alam mo, nangyari, nalugod ng Diyos sa kanya at pinagpala niya ang kumpanya ni Truett. Ito ay isa sa mga kilalang successful company sa Amerika. Kahit pa nga, alam mo, sarado siya pag linggo. Ayaw nila magtrabaho pag linggo kasi ito ay worship day. Grabe, fast food chain, magsasara ng linggo, yun ang isa sa pinaka mabentang araw. Pero tingnan mo sila ay pinagtagumpay ng Diyos. Nagtiwala siya sa Diyos na ibigay ang isang araw niya at ang Diyos ang bahala sa 6 na araw pa. Okay ba yon? Pero kung ayaw mo ibigay yung isang araw na yan sa Diyos,
kahit yung 6 na araw na pinaghihirapan mo ay maaaring mawala pa. Kaya tanungin natin itong sarili, mahal ba natin ng Diyos ng sapat para harapin ang cost o kapalit ng pagsunod sa Kanya? Kahit inconvenient ay magtitiwala pa rin ba tayo sa Kanya? Magiging honest ba tayo kahit na wala namang makakita at makakaalam? Kaibigan, si Truett ay hindi perfect pero siya ay faithful. Hindi siya honest dahil ito ang tamang gawin, kundi honest siya dahil ito ang pagsamba niya sa Diyos. Kaibigan, huwag mo lang sambahin ang Diyos sa iyong pagkanta, kundi sambahin mo siya sa pagiging honest mo. Kaibigan, anong uri ng buhay ang binubuo mo ngayon? Ito ba'y buhay na nakatayo sa katotohanan? O meron bang bahagi ng puso mo na puno ng pagsisinungaling o pagtatago? Maaaring maliit na pagbabaluktot ng katotohanan lang yan o pagsasabi ng half-truth para lang makalusot. Kaibigan, hindi ka tinatawag ng Diyos ngayon para i-condemn, kundi kinakausap ka niya ngayon para palayain ka dyan. At ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa katotohanan. Sabi nga sa John 8:32, at makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ngayong araw na ito ay iniimbitahan kitang bitawan ng anumang kasinungalingang kinakapitan mo at yakapin ang katotohanan ng pagmamahal ng Diyos, kapatawaran at biyaya niya. Hindi mo na kailangan magkunwari, hindi mo na kailangan magtago, hindi mo na kailangan pasanin mag-isa ang bigat ng pagkakamali. Bayad na yan ng Panginoong Yesus sa krus. Kailangan mo lang lumapit sa Kanya. Kaibigan, manampalataya ka sa Panginoong Yesus na Siya ang nagbayad ng iyong kasalanan. Siya ang katotohanan at pag ginawa mo ito, makakalaya ka. Ipahayag mo ang iyong pananampalataya at pagtanggap sa Kanya sa pamamagitan ng isang panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Inaamin ko na naniwala ako sa mga kasinungalingan tungkol sa aking sarili, sa iba at sa iyo. Ako'y nagkasala, nagtago at sinubukang ayusin ang buhay ko sa sarili kong paraan. Pero ngayon, sinusuko ko ang lahat ng ito. Ayokong mamuhay sa kasinungalingan. Naniniwala ako na ikaw ang katotohanan at namatay ka at muling nabuhay upang iligtas ako. Ngayon nga ay binubuksan ko na aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na aking kasalanan. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa iyo. Sabi ni C.S. Lewis, "It's not your business to succeed but to do right. When you have done so, the rest lies with God." Hindi mo tungkulin ang maging sikat, ang laging tama sa mata ng tao, o ang maging matagumpay ayon sa pamantayan ng mundo. Hindi. Ang tungkulin mo ay ang gawin ang tama. Ano yun? Maging totoo ka. At kapag ginawa mo yan, ang resulta, ang bunga, ang biyaya, lahat yan, pananagutan ng Diyos. Siyang bahala dyan. Ngayong araw, pinag-usapan natin yung kasinungalingang pumapatay sa'yo. Mga kasinungalingang unti-unting kumakain sa ating kalooban, relasyon at pananampalataya. Kaya nga, gawin mo ito upang mapagtagumpayan mo kasinungalingan. Number 1, recognize consequences. Ang pagsisinungaling ay magbubunga ng pain, lamat sa tiwala at layo sa Diyos. Huwag nating baliwalain yung mga consequences na ito. Number 2, exercise honesty. Siguraduhin mo na hindi lang ito pinakinggan, kundi ititrain mo na ang iyong sarili sa pagsasabi ng totoo. Number 3, despise lying. Huwag nating hayaang maging normal ang panlilinlang sa ating buhay. Kung talaga mahal natin ang Diyos, mamumuhi tayo sa anumang bagay na sinisira ang kanyang pangalan at sinisira tayo. At pag ginagawa mo ito, makakalaya ka. God bless.